isang binatang lagi pinasesermonan ng kanyang ina. Siya ay si Lucas. Natural na raw sa isang magulang na laging pinagsasabihan at pinangangaralan ng kanyang anak. Ganon si inay. Dahil bata pa lang ako, halos maligo ako sa kanyang sermon araw-araw. At maging hanggang sa aking pagtanda, hindi nagbago si inay. Patuloy pa rin niyang pinaaalala sa akin ang mga bagay na dapat kong gawin. Naiintindihan ko naman siya. Pero, nakaririndi rin kapag paulit-ulit na lang. Basang-basa ka, Lucas. Ang lakas mo kasi ng ulan eh. Bakit kasi hindi ka nagdala ng payong? Alam mo naman, tagulan ngayon. Lagi kitang sinasabihan. Pero bakit ayaw mo makinig sa akin? Nagdadala naman ho ako ng payong eh. Pero hindi naman umuulan, kaya hindi ko po nadala ngayon. Tapos bigla naman umulan. Ayun na nga eh. Hindi natin alam ang takbo ng panahon. Kaya dapat, lagi kang nakahanda. Ayan tuloy. Basang-basa ka. Ako pati pala sapatos at pantalon mo, basa rin. Ano yan? Lumusong ka ba sa baha? Hindi ko may iwasan lumusong sa baha dahil wala akong ibang dadaanan. Alam mo hindi maganda yung ginagawa mo. Wala ka pa suot na medyas. Abay, delikado yan dahil baka magkaroon ka ng leptospirosis. Huwag mo na yung uulitin. Sa susunod, hintayin mo muna humina ang ulan bago ka umuwi. Anong oras po ako makakauwi kung gano'n ang gagawin ko? Kita niyo naman, inabutan na ako ng gabi dahil sa sobrang traffic. Isa pa yan, anak. Bakit ba itim ang suot mong damit, Kung alam mong gagabihin ka, dapat puti ang kulay ng isusuot mo. O iba pang maliwanag na kulay. Delikado kasi sa kalsada kapag naglalakad o tumatawid ka pag nakaitim. Hindi ko na ako naisip ang bagay na yun. Kaya nga lagi kitang pinaalalahanan. Sige na, maligo ka na. Mamaya magkasakit ka pa. Ano ba naman ito kwarto mo, Lucas? Ang daming kalat. Napakaburara mo talaga. Tapos, tambak na itong labada mo. Kailan ka ba maglalaba? Sa makalawa pa ako naka-schedule maglaba. Dahil sa makalawa ang day off ko. Bakit kasi iniipon mo? Dapat kasi, linggo-linggo naglalaba ka para hindi ka natatambakan ng labada. Ate, pati ba naman ikaw? Naririndi na nga ako kay inay, tapos dadakdakan mo rin ako. Mabuti nga, inuunahan ko na si inay. Dahil kung siya ang makakakita nitong kwarto mo, siguradong maliligo ka na naman sa sermon. Naku, ayan na si inay. Yari ka. Alam ba may itsura nitong kwarto mo, Lucas? Ang sakit sa mata. Umayos ka nga. Hindi ko na dapat pa sinasabi yung mga simpleng bagay nito. Patuto ka naman magkusa. Sige na ako, inay. Lumabas muna kayo ni Ate Lourdes dahil natuturete na ako sa kadadakdak niyo eh. Aba anak, huwag mo namang masamain ang sinasabi namin sa iyo dahil sa kapakanan mo rin ito. At kapag may iniutos ako sa iyo, gawin mo na kaagad. Para hindi ko na kailangan pang ulit-ulitin. Gano'n nakatagal mag-steady, Mahigit isang taon ako, inay. Pareho naman kayo may trabaho. Siguro naman may naipon na kayo. Wala pa nga ho, Nanay Juana. Ilang beses ko na po sinabihan itong anak ninyo na mag-joint account na kami. Lagi po sinasabi, saka na lang daw. Hindi po pwede ang ganon. Dapat,
matututo na kayo mag-impok para hindi kayo nangangapa kapag dumating yung hindi inaasahang pangyayari. At saka isa pa, dapat talagang pinaghahandaan nyo ang inyong future. Ay, sige, Nay. Sa susunod kong sahod, mag-o-open ako ng account sa bangko. Mabuti pa ang nanay mo. Isang salita lang, tumatalima ka kaagad. Samantalang ilang beses na kitang sinabihan pero wala ka namang ginagawa. Wala eh. Kailangan gawin ko kaagad dahil siguradong matatalakan na naman ako ng bonggang-bongga. Kaya ikaw, Evelyn, ngayon pa lang, masanay ka na sa nanay kong makulit at paulit-ulit. Ito ang aking buhay. Paring Lucas, nabasa mo na bang memo? Bakit? Parang Dennis. Ano ba yun? Di ba ilang buwan ang bagsak sa sales ng company? Kaya magbabawas na raw tayo ng working days. 3 times a week na lang tayo papasok. Ganon? Hindi na maganda ito. Malaki na raw ang nalulugi sa employer natin. At kapag nagtuloy-tuloy yun sa loob ng ilan pang buwan, baka mag-file na sila ng bankruptcy. Paano yan? Dapat pala maghanap na tayo ng ibang trabaho kapag wala tayong pasok. Tama, ganun ang gawin natin. At kapag may nakita na tayong bagong trabaho, edi mag-resign na tayo rito. Aalis na po ako, inay. Masyado naman yata ang formal yung itsura mo. Magbabayad ka lang ng ating mga bills at hindi ka naman sisimba. Tapos, magdideposito ka rin sa bangko. Marami kang dalang pera, kaya dapat simple lang ang suot mo. Magpalit ka ng damit. Ang ganda na po ng bihis ko. Pagpapalitin niyo pa ako ng damit. Ay, mabuti na yun para hindi ka mahalata. Sa itsura mong yan, baka mamaya sundan ka ng mga mandurukot. Wala naman ho silang maadudukot. Dahil dito nakalagay sa loob ng bra ko, yung dala kong pera. Kahit na. Nay, Kailangan mo pa rin ng dobleng pag-iingat. Ano bang dahilan at nagbihis ka ng ganyan? may date po kasi ako. Pag naapos kong gawin yung mga pinag-uutos ninyo. Ano? Nangyayligo ba sa'yo yung Rhodes na yun? May, isama mo siya rito mamaya para naman makilatis ko. Huwag ko kayong mag-alala. Dahil matinong lalaki po si Bernard, lagi ko pong tinatandaan ang lahat ng mga sinasabi ninyo. Mabuti ka pa anak at hindi mo nakakalimutan yung mga paalala ko. Pero yung kapatid mo si Lucas, naku, kailangan ko pang ulit-ulitin. Sumusunod din naman po siya sa lahat ng mga sinasabi niyo Yun nga lang, may mga pagkakataong ang kupad niyang kumilos. Yun nga ang pinagkaiba nyo. Mabagal siyang kumilos samantalang ikaw, isang salita ko palang ginagawa mo kaagad. At may kusa ka rin, may hindi ko pa sinasabi, pero alam mo na ang dapat mong gawin. Dahil nakita ko naman po yung magandang bunga ng pagsunod ko sa inyong mga sinasabi. At huwag ko kayong mag-alala dahil matututuhan din yun ni Lucas. Nabawasan na ho kami ng working days. Nalulugi na kasi ang kumpanya namin. Ganun ba? Teka muna. Nagmo-monitor ka ba kung merong pumapasok na pondo sa iyong SSS at pag-ibig? Yun ang isa pang problema eh. 3 buwan ang hindi nagre-remit sa SSS at sa pag-ibig ang employer namin. Gayong kinakaltasan naman ang sahod namin. Aba, maghanap ka na ng ibang mapapasukan. Ganun na nga ang gagawin namin ng kasama ko. Maghahanap kami ng ibang trabaho. Ito ang aking buhay.
Kung meron lang special award para sa pinakamaga, di panalo na tayo. Ang kulit kasi ninay eh. Ang aga niya akong ginising, kaya maaga rin ako nakalis. Pero okay na rin yun. Daig pa rin ang maaga pang masipag. Yun nga sobrang aga natin. Sana pala, mamaya na lang tayo umalis. Mas okay pa rin ang maaga kaysa late. Teka muna, ba't ang gulo ng mga upuan dito? Tapos ang dami pa mga papel na nakakalat doon sa ilalim ng mesa. Nahulog siguro sa mesa yung mga papel. Oo nga, no? Halika. Ulutin natin yung mga papel at ayusin natin itong mga upuan. Uy, ikaw na lang, tinatamad ako Sarap na nga ng upo natin dito Sakit kasi sa mata Hindi pa pwede kayo na yung ganito. Kung naririto lang siya ngayon, malamang nadakdakan na naman ako. Kaya magkukusa na lang ako. Halika, tulungan mo ako. Ikaw na lang. Hindi naman kasi janitor ang ina-applyan natin dito. Sige, bahala ka. Basta gagawin ko ang dapat kong gawin. Para kasi umi-echo pa sa tenga ko paulit-ulit na sinasabi ni Inay. You're hired. Pwede ka lang mag-umpisa sa Lunes. Talaga ho? Ang bilis naman, Sir Alvarez. Hindi pa ako kayo nag-umpisa mag-interview. Narito naman sa iyong resume yung mga impormasyong kailangan kong malaman. Pero, wala po ba kayong itatanong sa akin? Ang alam po kasi, bago kayo mag-hire ng aplikante, ini-interview niyo muna. Hindi na kailangan. Very punctual ka kasi. Ang aga mong dumating. At alam mo, nakita ko sa CCTV ang ginawa mo. Masipag ka, ha? At meron kang kusap. Inayos mo mga upuan at pinulot mo yung mga papel na nagkalat sa sahig. At hindi ka pala kontento, ha? Dahil nagwalis ka rin. Very good. Alam ba, sinadya talaga namin yun na ikalat ang mga papel, huwag dumaan ang sahig, guluhin yung mga silya, para makita namin kung ano ang magiging reaction nyo. And you did a very good job, ha? Ang mga aplikanteng katulad mo ang hinahanap namin. Maraming salamat, sir. Huwag ko kayong mag-alala dahil pagbubutihin ko po ang trabaho. Expected ko na yun. Dahil doon pa lang sa simpleng bagay, ay ipinakita mo lang yung magandang attitude. Kaya ulitin ko, you're hired and congratulations. Ko lang po na-realize ang halaga ng mga sinasabi niyo sa akin. Sabi ko naman sa'yo, anak, para din yun sa kapakanan mo. Hindi kasi sinasabi sa akin noon ng lolo at lola mo. At ipinapasa ko naman ang mga iyon sa inyo ng ate mo. Ganun po ang gagawin ko, Inay. Kapag nagkaroon na rin ako ng sariling pamilya, lahat ng mga pangaral niyo, ipapasa ko sa aking mga magiging anak. Salamat naman. At naiintindihan mo na ako ngayon. Kayo nga ho Nagpapasalamat din ako sa inyo sa lahat ng inyong tagubilin. Kung hindi niyo ako kinukulit at laging pinagsasabihan, baka hindi ako natanggap sa bago kong trabaho. Oo, anak. Ipagpatuloy mo lang gawin ang mga bagay na inaakala mong tama. Huwag mo nang hintayin pagsabihan ka pa. Dapat, marunong ka magkusa. At hindi mo yung pagsisisihan. Sa ngayon, may sarili na akong pamilya. Subalit, hindi pa rin tumitigil si Inay na paalalahanan ako sa mga bagay na dapat kong gawin.
At hindi na ako naririndi katulad ng dati. Dahil nakita ko naman ang magandang bunga ng kanyang mga sinasabi. At ang mga pangaral niya sa akin, ipamamana ko sa aking mga anak. Ako si Lucas. Ito ang aking buhay. Madalas nating narinig sa ating mga magulang ang litanyang, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kaya dapat lang nasundin natin ang kanilang mga sinasabi. Dahil sila ang masigit na nakaalam ng mga bagay na makabubuti sa atin. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Lionel Ganamin sa papel na Lucas. Naglapat ng angkop ng tunog Jerry Mutiao. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Toti Santofal. Sa direksyon, John Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.